Hi mga malas, good morning! So, this is my second day here in Singapore. So, kahapon galing tayo sa pinakang landmark po dito na pinakasikat sa Gardens by the Bay. Naikot natin maghapon yun at sobrang pagod. So, kailangan magbaon ng comfort shoes and talagang kailangan mong magsipag sa paglalakad. So, anyway, thank you for this outfit, sister. So, eto, although nag-live ako kahapon, but I want to discuss it separately kasi mawawala yung live natin. So, gusto kong i-discuss habang nagme-makeup ako. Konting makeup lang naman ang kailangan kasi dito. Parang Pilipinas lang din. Kailangan ng sunblock. Nangitim na nga ako lalo kasi sa Pilipinas, mainit. Okay. So, ano ba yung mga tanong mostly sa immigration? So, by the way guys, isang malaking red flag po kasi sa immigration, ang solo traveler ka, especially na babae ka, no? Bakit ka nga ba parang pagdududahan ka talaga nila na why you're alone, no? Yan. So, once na nahanda mo na yung mga papeles na kailangan, so, yun, booking, hotel booking, and other papers. So, sa immigration, ang itatanong po nila una, pagpipila ka, ang ginawa ko kasi, siguro nagalit din sa akin yung kasi, di ba, line yan. So, marami sila sa harap. Once na natapos na, yun yung turn mo para pumunta dun sa natapos. Ang ginawa ko kasi, tinitingnan ko yung immigration. Siyempre, mag-judge tayo sa look. Sabi ko, iwasan ko yung medyo mataray. Tinitingnan ko yung mga transaction ng mga nauna sa akin. Sakto, natapos yung left part na alam kong nung the way na mag-approach siya dun sa mga nauna sa akin, parang siya, napaka-terror niya. So, sabi niya, next, hindi ako kunyari, hindi ko narinig. Tawag uli niya, next. Medyo malakas yung boses na. Next, ayun. No-choice na ako, hindi pumunta sa kanya. Tapos kasi mangot na siya pag-approach ko sa window niya. Tapos sabi niya, saan pupunta? Grabe yung mga tanong talagang alam mo wala man siyang response sa akin na sabi ko, good morning, parang excited ba ako. Sabi niya, akan yung passport mo, ganyan siya. Tapos binigay ko yung passport, and then binigay ko yung hotel booking. Yun. Tapos, sabi niya, anong gagawin mo doon? Wala man lang po parang ang turing niya sa atin, ang turing niya sa mga magtutour or lalabas ay lang, parang hindi edukada na, oh my God, nagulat ako na yung approach niya sa akin na mostly tayo, di ba, magagalang tayo, especially pag may tinatanong tayo, siya, talagang akala mo, anyway, sorry sa, Philippine immigration, pero, I think, kailangan siguro turuan ng proper manners on how to approach the person, kahit yung medyo magalang lang ba, yung parang, alam naman niya na Pinay siya, although ang usapan talaga namin ay Pilipino. So yun, sabi niya, anong gagawin mo doon? Bakit ka pupunta doon? Parang, sabi ko, magtutour po ako, mag-vacation po ako, vacation, sabi niya, so tourist ka. Opo. So, bakit? Sabi ko, for, syempre, kailangan kong, kumbaga sabi ko, pupunta ako doon para mag-vacation. So, this is the gift na pinagplanuhan ko para sa sarili ko. Sabi niya, anong trabaho mo? Sabi ko, I am a teacher po. Sabi niya, oh, teacher. Tapos, parang, nasambit niya lang, oh, teacher. Sabi niya, may COE ka ba? Sabi, eto po. Tapos, ang kinuha yung COE, sabi niya, saan ka nagtatrabaho? Sabi ko, dito po sa Teresa Rizal. Sabi niya, anong pangalan ng school? So, although meron na siyang COE, syempre for verification nga lang naman. So, binanggit ko yung pangalan ng school. And then, so, tinitigan pa niya, sabi niya, ano nga ulit gagawin mo doon? Parang paulit-ulit sabi niya. So, sabi ko, vacation po. Sabi niya, kailan ka, ilang days ka doon? Kailan ka babalik? Tapos, syempre, kailangan nung masabi yun. So, sinabi ko yung date ng stay ko dito. And then, ano pa ba yung tinanong sa akin? Sabi niya, asan na yung mga booking mo? Yung itinerary mo? Sabi ko, ayan na po, ito yung itinerary ko. Kasi pinarint ko siya yung mga pupuntahan kong lugar. Sabi niya, hindi ito ang kailangan ko.
Naasaan na yung itinerary booking mo. So, parang hindi ko na-gets kasi andyan naman yung itinerary ko. So, nilinaw niya, sabi niya, yung mga pupuntahan mong lugar, dapat bayad ka na. Sabi ko, ay hindi po, dun po ako magbabayad kasi yung itinerary po na yan, i-check ko po muna kung okay ba, kung maganda ba. So, dapat hindi pala yun ang sagot ko. Sabi niya, from here, dapat alam mo na kung ano yung mga pupuntahan mo. So, you need to have those kind of papers, booking, confirmation, ganyan. Sabi niya, oh, wala ka nito, paano yan? Sabi ko, ganito po kasi yun, ma'am, ang pagpunta ko po doon, ayan yung mga places na pupuntahan ko. So, like for Gardens by the Bay, marami siyang pwedeng puntahan. So, mamimili po ako doon kung ano na po yung pupuntahan ko at doon na po ako sa entrance magbabayad. Sabi, hindi pwede yun. Kailangan meron ka na. Sabi ko, okay. Sabi ko, wala po kasi. Sabi niya, magkano ang pera mo? Anong magagamit yung pambayad? Sabi ko ganyan. Sabi niya ganyan. Sabi ko, I have my credit cards. I have my cards. Sabi niya. Pero kailangan may booking ka pa nga. Di parang nawalan na ako ng pag-asa. Tapos sinabi ko, I have my sister na nandun na po. So, working po siya dun. At actually, siya po yung magbabayad sa mga attractions po. Kumbaga sa pasyal ko, yung kapatid ko po yung magbabayad kasi since para hindi na po ako magpalit ng dollars at sabi ko ay ililibre naman po niya ako. Sabi niya, sige, akin na yung passport ng kapatid mo. Sabi ko, my God. Sabi ko, wala pong passport nun. Hindi ko naman po kasi alam na ganito. Di parang buti na lang na, kasi may pasok yung kapatid ko. Tapos hiningan ko ng passport. Nanawagan ko, sabi niya, wala daw siyang dalang passport kasi ba't naman niya dadalhin? Syempre, hindi naman kailangan pag nasa labas. Tapos nakiusap na, pwede ba yung working permit na lang yan? Buti na lang lagi niya dala sa wallet yung working permit niya. So, yun. Tinawagan, na video call ko, nakita naman ng immigration na bini-video call ko yung kapatid ko. So, hiningi yung permit ID. Binigay ko sa kanya yung messenger na nandun yung picture. Tapos, tinitigan pa niya na matagal. Tapos, ano pa ba yung mga follow-up questions sa akin? Sabi niya, sige, akin na yung ID mo, katunayan na ako ay working as a teacher. So, buti na lang talaga, dinala ko rin yung license ko. So, yan, pinakita ko yung license. Ayan. Ayun, medyo nakahinga ako ng maluwag. So, mga, mga minor questions na lang, and then so far. So, yun, after nun, bigla na lang yan tinatakan yung aking passport. Talagang, nakahinga ako ng maluwag nun. Pero, grabe na trauma ako sa kanya. Ayan. So, thanks God, nakapasa po ako sa Philippine Immigration. Medyo, nga lang, hindi maganda experience. And then, ayan. So, ito naman, pagdating ko dito sa arrival, dito sa Singapore, medyo nakakaba kasi mas, pa pala sila, sobrang higpit. Sabi ng kapatid ko, hindi daw mahigpit. Pero sa akin kasi sobrang higpit. Kasi dumating po ako dito sa Singapore ng alauna kasi na-delay ngayon ng ilang minutes yung flight. Ayan. Tapos, na-delay yung flight and medyo pasarado na yung airport ng time na yun kasi parang ako na lang yung huling dumating. Yan. So, dumaan ako sa scanner, then Penrase sa bandang dulo may isang immigration doon na magtatanong sa'yo. So, lahat ng tinanong sa akin ng Philippines Immigration, tinanong din niya. However, after nun, sabi niya, may tinawag siyang kasama na nandun sa desk, binigay yung papers ko, yung passport, at pinasama ako dun sa holding area. So, sabi ko, patay na, pinahold ako. Mga ilang minutes ako naghintay, almost 5 minutes bago tinawag yung pangalan ko. Tapos, interview, ano daw ulit ang gagawin mo, bakit mag-isa ka lang, anong purpose. So, magkano ang dala kong pera, anong gagamitin mong bayad, anong gagamitin mong gastos doon, aware ba ako sa magkano kalaki yung kailangan kong dalhin pera, ganyan. So, sinabi ko na mayroon akong sister dito. Then, nung sinabi ko may sister ako dito, hiningan ulit ako ng working permit, cellphone number, and then, tinawagan yung hotel booking, tinawagan yung pupuntahan ko, and then,
kinuha yung cellphone number, tapos pinicturan, tapos verify, so okay naman. Ayun, after nun, tinanong kung ano nga ulit ang gagawin ko, tapos anong profession ko, anong trabaho sa Philippines. So, hiningi ulit yung ID ko. Kasi, syempre, marami na rin yatang cases na katulad ko na nagpupunta sa ibang bansa as a tourist, tapos yung pala maghahanap ng trabaho. So, bine-verify nila. At ang nakakatawa pa, yung itinerary ko, although hawak na nila yung mga places, pinakabisado sa akin yung mga pupuntahan. Buti na lang, medyo nakabisado ko yung mga pupuntahan na lugar kasi ako yung nagsulat nun. So, after nun, another verification pa, mga 5 minutes pa uli. Hanggang sa, ayun, tinawag na ako, tapos binigay yung papel sa akin. Akala ko talaga magkaka-problem kasi nakasimangot yung immigration, yung lalaki. Sabi niya, oh, this is your paper, you need to keep this. Tapos yung passport na sa kanya pa. Tapos tumayo siya, sabi niya, follow me. Tapos papalabas ng ano. Tapos sabay bigla sabi ko, oh, here is your passport. Sabay niya, oh, here is your passport. Good luck and enjoy your vacation. Talaga, nagulat din ako. Yung pala, ginoke lang din ako. Pero sabi ko, my God, grabe. So, yun, nagtanong ako na, kung okay na, sabi niya, you may go, you may enter in Singapore na, in our country. So, yun, nakahinga po ako ng maluwag. Yan. So, lesson learned, ang natutunan ko po dito is, kailangan talaga, black and white ka sa mga details. Kailangan mong, kung ano yung purpose mo talaga, yun yung gagawin mo. You need na maging confident ka, lalo na sa interview, huwag pa bago-bago yung sagot, huwag kang kakabahan, although nakakakaba naman talaga. And kung kakayanin, kung mayroon kang makakasama naman sa tour, sama ka na lang, or sali ka sa mga, tawag dito, mga joiners na travel, yung mga package, para at least meron kang mga kasama, yung group, kasi pag mag-isa ka lang, the big question talaga sa kanila yan. So, I hope na sa mga aspiring na magtutour dyan, solo traveler. So, good luck po sa inyo at nawa po ay makarating din po kayo sa mga bansa inyong patutunguhan. So, yun, and ayan, di na nakapag-makeup. Ayan, so tapusin ko lang to and ready na ako sa aking day 2. Anyway, ito yung aking hotel accommodation. Ito lang yung pinakamura. Pero, maliit lang. Pero, tagkalat ko. Maliit lang. Pero, okay naman. At least, importante is safe. Ayan. So, yung bye-bye.